Hello, good morning sa lahat ng aking tagapagsubaybay sa aking channel. Nandito naman tayo, babalik na naman tayo sa ating channel, nag-upload ng ating mga mutya ng kalikasan. Pero kung baguhan ka pa lang sa aking channel, sana po ay mag-subscribe na po para makatulong din po kayo sa nangangailangan ng mutya at makatulong rin ako sa inyo kung sakali man may mga pamilya ninyo na nangangailangan din ng mutya. Sa niwala lang po dito ang pwede nating pagsumbungan. Pero wala namang mawala kapag susubukan natin yung ating kaalaman sa espiritual na paniniwala. Ayan po ang aking mutya. Bago ko simulan ito ay huwag makalimot na ipindot yung bell button, mag-subscribe, mag-like at mag-share para maka-update din po kayo sa aking susunod na mga upload na mga videos. At maraming salamat pala sa aking mga followers na tumitingin sa aking munting channel, at sana po ay nandyan po kayo sa mabuting kalagayan at sana po ay malakas palagi kayo sa inyong mga pangangatawan. Kaya maraming salamat sa inyong panunood at sisimulan ko na ang aking kwento dito sa ating mutya ng kalikasan, at mutya po ito ng turyok na ibon. Ang turyok na ibon o tinatawag na ibon na turyok ay karamihan makikita sa Kahagonoyan, Kaanutan, na ang kanyang kulay ay parang kulay na brown, na kulay itim o brown. Ang laki po niyan ay kasing laki rin yan ng tinatawag na, ang nakakaalam nito yung mga Bisaya lang, turyok, o ang laki niya yung kasing laki na galansyang. Ang turyok ay kasing laki yan ng galansyang. Sa hindi pa po nakakilala ng galansyang, yung maitim na ibon na nakatira yan sa yung mapupula yung mga mata ng mga galansyang, ganon kalaki ang turyok na may-ari nito. Yan, turyok yan sa amin, o pirok-pirok. Pirok-pirok o turyok, isa lang po yan. Ang nakakaalam yan yung mga Bisaya lang, pirok-pirok o turyok. Ang kulay niyan ay alam nyo na po yon mga Bisaya, yung kulay brown at itim yung kanyang balahibo na may pagkabatik-batik na kulay brown at saka itim. Ito po ang kanyang mutya. Yan po ay mutya niya. Kasing kulay din po yan sa ibon na pugo. Pero yung pugo, hindi yan katulad sa pirok-pirok ang kanyang katawan, kasi ang pugo parang bola yung katawan ng pugo at hindi yan makakalipad ng mataas o malayo. Ang turyok ay makakalipad yan ng malayo, kasing parang lipad din po yan ng mga galansyang o tinatawag na pirok-pirok. Malakas din po yan lumilipad. Yan po ang kanyang hitsura, pirok-pirok. Nakuha ko po ito sa Kabugangan. Kabugangan ito nakukuha. Tapos malaman mo na sa pirok-pirok yan, dahil nga yung pirok-pirok kapag magsuroy-suroy ka sa Kabugangan, maglakad-lakad ka sa Kabugangan, merong biglang lumilipad dyan sa gilid ng iyong dinaraanan. Parang magbaguros siya pag maglupad. Pag magbaguros na siya maglupad, makikita mo yung kanyang pinagliliparan. May may salag dyan. Titingnan mo yan, may salag. Ayon, tiningnan ko kasi may lumipad sa aking pagdaan. Tinitingnan ko, may nakita akong pugaran niya o salagan. At yung kinuot ko yung pugaran, pinasok ko yung kamay ko doon sa kanyang pugaran, may nakikita akong 7 piraso na kanyang itlog. At yung itlog niya ay kinuha ko. Kinuha ko yung itlog niya. Ngayon nilaga ko, dahil nga yung
pirok-pirok ay masarap po yang kainin yung kanyang mga itlog. Ang kulay po ng itlog ng pirok-pirok ay ganito ang itsura niya, kabang. Kabang po yung kanyang itlog, yung itlog ng pirok-pirok. Ayan. Kaya noong nilaga ko yung itlog, pagkatapos ko nilaga, nagiging matigas yung isa. Ito po yung tumitigas. Nagiging bato po yung sa 7 sila ang tumigas isa. 6 na lang yung nakain at yung ito hindi na makain dahil nagiging bato na po siya. Ayan. Ang gamit sa pirok-pirok, yung kanyang birtod ay may kakambal siya na espiritu na gabay. May gabay din po yan dahil nga yung pangalan pa lang, pirok-pirok, dalawa na yung pangalan. Ibig sabihin, kakambal na, pampaswerte. Pampaswerte dahil dalawa yung pangalan, pirok-pirok o maaring turyok. Yung turyok, tuyok yan, ibig sabihin, makakambal na, dalawa na pinapaikot. Maganda ito sa business dahil kaya mong papaikotin yung tao dito. Kapag dala mo ito, kaya mong papaikotin sa yung mga salita o diskarte. Maganda ito sa diskarte. Tapos ang nagdadala nito ay, kung halimbawa sa depensa naman, maganda rin ito sa depensa dahil nagiging bato na po yung kanyang itlog. Maaring hindi ka maputukan o hindi ka makikita dahil nga libon na siya. Nagiging bato na po yung kanyang itlog, libon. Ibig sabihin kasi libon, hindi mo na makikita. Katulad yan sa mata natin, kapag ipikit mo yan, nagiging bato na, hindi ka na makakita. Katulad din yan sa itlog na ito, nagiging libon, hindi na po ito makikita at never na po itong magiging sisyo dahil nga nagiging bato na, hindi na makita. Kaya mayroon din po itong tagulilong o hindi ka makikita. Tapos yung kanyang, kung halimbawa barilin ka nito, maaari din hindi ka maputukan dahil nga yung basyo o kumbaga yung basyo kasi yung bala niya kumbaga nagiging bato na po, hindi na makakilos dahil nga dito. Ito ang nagdala ng sumpa na hindi na makaputok yung baril dahil nga ay nagiging bato na po yung kanyang bala, hindi na makalabas. Nakasimbolo kasi yung bala sa isang itlog na hindi na makalabas yung sisiyo. Katulad din nito, yung bala hindi na makalabas dahil nagiging bato na po. Ayan po yung sumpa niya na nagdadala sa sumpa sa itlog ng pirok-pirok o turyok. Ayan. Napakagandang itlog na nagiging bato. Ayan. Siguro naman ay alam na ninyo kung anong gamit nito, pangkalahatan din po yan. Alam nyo kung bakit? Dahil nga pwede sa depensa, pwede sa negosyo. Maaring hindi ka makita, maaari ka ring makikita. Maaring hindi ka maputukan, maaari ka ring hindi maputukan. Maaring hindi ka matamaan, maaari ka ring matamaan. At maaari ding ikaw ay hindi matatablan. Yan po ay pangkalahatan na po yan. Yung sinasabi ko, nandyan na po lahat. Nandyan na po lahat. Sa business, sa proteksyon, lahat-lahat ay nandito na. Pangkalahatan po itong mutya sa turyok o pirok-pirok. Ayun lang po ang aking masasabi at magandang umaga po sa lahat ng aking mga silent viewers at silent followers at yung aking mga yung mga silent viewers, wag lang kayong puro tingin lang po, mag-comment naman kayo diyan sa baba para din po kayo matris ko at makilala kung sino po kayo. Baka mabigyan ko kayo ng blessings sa aking mga power, para mabigyan ko kayo ng power sa pamamagitan ng inyong paniniwala. Kaya comment kayo below para malaman ko kung ano ang inyong mai-comment dito sa aking sinasabi, kung ano ang pwede kong maidagdag sa aking kalaman. At kung mayroon din po kayong kalaman, pwede rin kayo para makadagdag din po kayo sa aking kalaman. At pwede rin po kayo makabigay at pwede rin ako makabigay sa iyo na kalaman. Sharing lang po tayo, comment lang po, mag-sharing tayo sa ating kwento-kwento. At kung gusto ninyong ganito, ito po ay mapa sa inyo. At mag-message kayo, may iniwan akong number dyan, mag-text kayo kung gusto ninyong ganitong klaseng mutya o ano ang gusto ninyo na inquire na lilimusan nyo sa akin. Ang tawag po niyan ay balik limos, hindi pinapalimusan dahil nga kung tutusin ang espiritu ay hindi binibigay.
ay hindi binibinta kung kusang binibigay. Kaya ang tawag dyan ay balik limos. Kaya hanggang dito na lang po. Maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat.